mabasa na lahat ng baho natin. Kay Daddy, kay Kuya Alberto, kay Ernestina, kay Paloma, kay Ate Lucinda, kay Tita Iluminada sa mami ko, pati na rin sa mami mo. Pero napapansin ko ata parang ikaw na lang natitirang mabangot malinis. Hindi mo naman siguro gugustuhin dumihan namin ng Daddy yun, di ba? Oh. Amanda. How are you? Good, sir. Will you please excuse us, if you don't mind? Iluminada? Sit down. Thank you, Dad. So, how are things? Okay. Good. Alam mo, Amanda, nagtatampo ako sa'yo. Hindi ko akalain that after you tendered your irrevocable resignation, ay lilipat ka sa kalabang ko. We used to be partners, Amanda, remember? That's just it, Dad. We used to be partners. Eh, nandyan na naman yung una mong pamilya, Umaalagwa. At ang paborito mong pangatlong pamilya, yung Rosa Camila na yan, inaagawan pa ako ng posisyon. Wala na kami papel ni Mami sa buhay mo. Amanda, you know very well. Ang mami mo ang nag-iwan sa akin. Pero kailangan mo bang sumama sa kalabang ko? Ha? Masakit yun, Amanda. Let me ask you one thing. Yung tungkol doon sa confidential files ng San Dionisio Waterworks. Tell me, is there a conspiracy between you and Alberto? Wala akong alam din. Gusto mo ba talaga akong maging kalaban, Amanda? Gusto mo bang i-expose rin kita sa mga ikinukwento mo sa akin about the dark secrets that happens in Malacanang? Sa susunod, hindi lang yan ang abutin mo. May bahag din palang buntot ng tomboy na yan sa daddy niyo. That only goes to show, nakakatakot pa rin si Daddy. Ako, hindi ako natatakot sa kanya. Not a bit. Kaya naman pala, nung huli kayong tinakot ni Daddy, nagsumbong kayo kay Alberto. Speaking of Alberto, dapat siguro mapagsabayan natin siya na maghinay-hinay muna. Mami, nalilito na ako ah. Kanino pa talaga tayo? Kay Leandro. Ha? Eh, paano na yung mga ginawa niya sa atin? Ay, saka na siya magbabayad pag nasa Malacanang na tayo. Dad? Wala. Sa lahat ng mga anak ko, ikaw na lang ang pwede kong pagkatiwalaan. Dad, nandyan pa naman si Ate Lucinda. Kahit kailan daw po, hindi kanya tatalikuran. Pero pag nangibabaw ang tawag ng ina at anak, bibigay din yun. Have faith, Dad. No. I'm putting all my faith and hope in you, Rosa Camila.
Sana handa ka na. Sa haharapin nating dalawa. Tandaan mo, anak. Sa labanan ito, tayong dalawa na lang ang magkakampi. Kung mawawala ka, di na iibig pa. Daddy's little girl, so sweet. Naiyak na nga yata ako. Pwede ba ate, tigil na natin to para man lang kay Daddy? Gusto mo itigil ko? Umalis ka sa buhay namin. Pasensya ka na ha, pero hindi po pwede kasing gusto mo. O di tuloy ang laban. May the best daughter win. Tatalunin naman kita. Anino ko nga lang, takot ka na eh. Sa akin pa. Alam bang galit din sa'yo si Alberto at saka si Amanda? Kukuyugin ka. Ako pa rin ang mananalo. Ha, mamatay ka muna. Isasama ko naman kayo. Si Amanda iiyak. First time yun, ah. Kaya sabi nga ng Daddy, sana daw ikaw hindi mo siya iiwan. Sabihin mo kay Daddy, kahit si Nestor, hindi titiwalag sa kanya. Hoy, kaya ikaw wag kang kakampi dun sa kabila, ha? Botante lang po ako. Alam mo, Rosa Camila, swerte ka dyan kay Rafael. Kasi komedyante siya eh. Kailan pa kayo? Bakit hindi mo pa kinukuha mga papeles kay Alberto? What's keeping you? Hinahanap pa daw niya. Meron ba talaga o wala? Ayoko ng kinukuryente, ha? National television ang ginawa ko. Meron. Kung gusto niyo, kayo ang kumuha. Don't start ordering me, young lady. Sakit ang ulo ko. Excuse me, ma. Serena, ano ba nangyayari dyan sa anak mo, ha? Baka masakit talagang ulo niya. Give her a break, Tomas. Baka kinoryente nga lang kayo. You know, shit happens. Mami, meron bang gumalaw dito sa opisina ko? Ikaw lang may hawak ng susi dito. O sinong gagalaw dito? Meron ako nawawalang papeles eh. Anong klaseng papeles? Ang pinaka-importanting papeles na kailangan ni Luxin para may expose niya si Daddy. Eh, inilabas ko na sa drawer eh. Tinato ko sa lamesa for pick-up na, tapos biglang wala na. Oh well, it's your fault. Hindi mo dapat iniiwan ng ganyan ka-importanteng papel sa mesa. Ang dami mong pinapapasok dito. Kaya huwag na huwag mo kami pagbibintangan ni Ernestina, ha? Stupid. My husband had to leave to Hong Kong kasi siya mismo ang nag-asikaso sa kanyang mga campaign materials just to make it sleeker. Yeah, but he'll be back. Kailan? Paano yung expose niya nilabas kay Senator Montemayor? Kailan niya ilalabas ng mga katibayan? Meron ba talagang ganito? Yes, there is. Ilalabas niya yan in time. And don't worry, hindi maglalabas si Tomas ng ganun kung wala siyang basehan and proof. Saan niya nakuha ang balitang ito? It's from very confidential sources, if you don't mind. Right? Yeah, and you wouldn't find the discrepancy kung hindi niyo makikita ang hawak ni Daddy at ikukumpara sa official documents. She's such a sweet girl, isn't she? So, this accusation na binabato ni Mr. Tomas Luxin. Allegations, not accusations.
Si Tomas Locsin naman, bumabato lang sa hangin, pero wala namang tinatamaan. He can't prove a thing. I have to admit, Paano kung meron silang she has matured politically. We dare. Enter politics na. So yun na lang ako siya sa magiging anak natin. Ang ama ko naman, hindi pumapatol sa kung kani-kanino lang. Ayoko maging kirida lang. Hindi ko pwedeng iwanan si Lucinda. Ito nga lang ginagawa natin. Hindi niya alam. I'm not saying that you should leave her. But I want more from you. Ang lagay ba naman, ikaw lang ang kakabot. Paano naman ako? Anong gusto mo? Loyalty to my father. Ilan pa? Nagtatrabaho kay Senator Montemayor ngayon. Right? Pwede ko siyang reklam. Walang espiya sa loob si Daddy. Sa'yo ko kukuha ng impormasyon. Gusto ko siyang ma-impress sa akin na kaya kong pinapagawa niya sa kanyang mag-inang tila. Napag-isipan mo na ba ang hinihiling ni Governor Salgado? Anong hiling ito? Dad, gusto daw po sana kasi ni Governor Salgado na imbes na si Carlito yung dumalaw sa bata, si Charlie na lang daw po yung dalhin doon para parating makita ng lola niya. Tinatanong ko naman si Charlie kung kinukurot siya ni Phoebe. Ang sabi naman niya sa akin, hindi. Madalas nga daw magpakain sa kanilang dalawa ni Lester si Phoebe. Is it true? Yes. Nak, gusto mo ba sa bahay ng Daddy? Opo, Mommy. They look good to me. They're all good to you? They're all bait to you? Ayun naman pala eh. Kung ako tatanungin mo, kung ayaw mo rin lang makita si Carlito at doon niya dadalhin sa bahayan, mas matutuwa sila. Maraming matutuwa doon. At kadugo pa niya lahat. Bakit nga ba hindi, Rosa Camila? Kami ng mami mo ay parehong lolo at lola na rin. Kaya naintindihan namin ang nararamdaman ni Romina sa apo niya. Mawawala ka, di na iibig ba? Kung mawawala ka, di na iibig ba? I hope at this point, hindi na tayo naglolokohan, Alberto. Believe me, Amanda, merong kumuha ng papeles na yun sa opisina ko. And honestly speaking, ang pinagsususpetsyan ko ngayon ay si Mami o kaya si Ernestina. Dahil makadadi sila. Alam mo, hindi ko akalain na masasabunan ako ni Tomas Locsin hindi ko ma-produce ang mga documents. Buti na lang, napaniwala ko siyang the damage has been done at wala rin naman alam si Daddy sa mga papeles na nawala at wala rin silang magagawa. Tell me what's at stake here. Kapag nanalo si Tomas Locsin, magiging first daughter ako. Well, ganun din naman kay Daddy, ah. Magiging first daughter ka rin. Kapag nanalo si Tomas Locsin, magiging chief of staff ako. Ganun din kay Daddy. Oh, don't you tell me na wala kang panama kay Rosa Camila. Wala nang tiwala sa akin si Daddy. That's Daddy's greatest fault. One mistake sa kanya, sira ka na. What is she doing here? Bisita ko. Kakampi ko. May problema ba? Really? Yung dating nagpapatayan, nagmamahalan na. Yeah, right. Ano ba naman yung running mate mo, Romina? Nangitlog na sa kapuputak. So? Well, you're a million times better than him. In terms of qualification, dignity, rapport with the masses. Alam mo, mas gusto kitang kalaban. You're more challenging. Bakit hindi mo sabihin ito kay Presidente that
You're more qualified to run than Loxine. Alam mo, Leandro, hindi mo naman ako kailangang yayain dito sa napakagandang restaurant na ito at pakainin at estimahin para magsumbong lamang ng mga bagay na ang matagal ko nang alam. I'm just worried, Romina. Baka pati ikaw mahatak ni Loxine pababa. Alam mo, Leandro, ang naiisip ko ngayon, itong mga away natin na ito, makakarating hanggang Malacanang. Ikaw bilang presidente at ako bilang vice president. So you know I could beat Loxine hands down. I'll put it this way. Pwede naman ako mag-intay ng ilang buwan. Pwede namang palitan ng vice-presidente ang presidente kapag ito ay nagkamali, hindi ba? Oh, here's something for you. Ano na namang gimmick ito? Bigay ng apo natin. Saan mo tinatago mga papeles na kailangan ko para ma-expose ko si Leandro Montemayor? Pinagbibintangan mo ako? Pinagbibintangan ka ng anak mo si Alberto. Walang sinasabing ganyan si Alberto. Tanong mo kay Amanda. Okay, paano naman napunta si Amanda sa usapang ito? Iluminada, you're getting to be ulyanin. Hindi mo na malaman kung sino ngayon ang kaaway mo, kung sino ang kakampi mo. Tingnan mo ngayon, pati tayo magkaaway na. Hindi kita kailangan, Tomas Loxine. Kayang-kaya ka ni Leandro. Kapag nanalo si Leandro, si Alicia ang isasama niya. Hindi mangyayari yan. Kapag nanalo si Leandro, hindi ka na rin makakapasok doon. Nakita raw si Daddy tsaka si Governor Salgado. Narinig mo ba pinag-usapan nila? Hindi po, sir. Nasa labas po ako eh. May aabot si Senator kay Governor eh. Sobre daw. Hindi mo siguro alam kung ano nasa loob nun. Sorry po, sir. Ikaw, meron ka ba i-report sa akin? May assistant na po si Emil eh. Si Dindo. Sawa ni Paloma? Yata po. Bakit anong gumagamit sa Dindo? Sige na, malis na kayo. Sige po. Huwag kayong pahalata. Buti naman may oras ka pa para sa negosyo mo. Eh, nandiyan ka naman eh. Ano pong poproblemahin ko? Sa Camila, ang negosyo kailangan hands-on.